Welcome mga yawa! Nandito na naman tayo para maghasik ng mainit, ubaalab at kumukulong balita. Ano ang issue? Ang issue lang naman, para bang pinapalabas na si Yawa Claudio ay isang bobong sinungaling. At ang mga source daw ng pogi, gwapo at maapil na si Yawa Claudio ay dagdag kulang kung magkwento. Pinapalabas lang naman na ang aking happy daw na kinakampihan na walang iba kundi si Police Captain Ryan Batadlana ay isa daw maoy. Pero ako po ay naninindigan sa una ko nang binitawang mga salita na si Hepe ay hindi maoy kundi isang professional at mapagmahal na alagad ng batas. At para patunayan na ito ay totoo at hindi basta kwento lang tulad ng mga aligasyon ng mga nagmamagaling, nagmamatalino at nagmamarites na one-sided na ewan, eto na talaga. At aking ibubulgar ang mga katotohanan na sa akin nyo lang unang maririnig. Oo, ako si Yawa Claudio ay wala pang panig na na-interview. Pero subalit dapat inyong malalaman na ang source ng yawang ito ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 15. Serbisyong hindi pinagkakatiwalaan. Balita walang katotohanan. Balita pinagtatawanan. Ito ang Yawa Balita. At ito ang inyong anchorman. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan. May sayad lang. Yawa Claudio. Basta balita, yawa! Paano ko nga ba mapapatunayan na ang aking unang mga sinabi na si Hepe, Police Captain Ryan Batadlan ay hindi nagmaoy tulad ng sinasabi ng mga kulang sa utak na nilalang, kundi isang professional na ginagampanan lamang ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang alagad ng batas. Dahil ayon sa mga bumabato sa akin ay hindi daw ako nanunood ng mga interview ng media sa kung ano ang tunay na nangyari. Dahil daw sa interview kay Kagawad, ito daw ay detalyado, kumpleto, at yun ang mga totoong nangyari. Kung hindi ba naman kayo saksakan ng sandamakmak na utak meron ang mundo, pero ni isa, bakit wala kayo? Kitang-kita nyo namang iisang panig lang ang sa lahat ng interview. Kaya normal at natural na ang panig na iyon ang mangingibabaw. Lalo at wala pang opisyal na pahayag at hindi pa nagpa-interview ang hepeng inyong inaalipusta. Kaya naman ngayon, para maging patas, ay aking ihahambing ang mga salitang binitiwan sa sinasabing interview na yon laban sa mga videong aking nakalap na hindi pa at wala pang nakakapanood dahil hindi pa na-upload sa social media
At dito nyo lang unang makikita sa pinakapoging yawa sa mundo. Dahil ang tunay na balita ay hindi dapat nagmumula sa mga haka-haka. Hindi dapat nagmumula sa iisang bibig. Hindi dapat nagmumula sa iisang panig, dahil ang tunay na balita ay balitang may katotohanan at balitang may ebidensya. Ang mga salitang may katotohanan ay hindi puro salita lamang. Hindi ito dapat kwentong kapani-paniwala lang, kundi salitang may pundasyon at katibayan. Ngayon, kung ang media at ang kanilang mga in-interview ay walang mga ebidensya ng mga bagay-bagay na kanilang sinasabi, ako na isang ordinaryong tao saan makakahagilap ng ebidensyang sinasabi ko, malalaman natin ngayon. Pero lilinawin ko ulit, tulad ng paglilinaw ko sa una kong video, na hindi ko sinisisi si Seaman o ang kanyang pamilya dahil si Seaman ay biktima lamang. At nangibabaw lang doon ang init ng ulo at sama ng loob sa nangyari sa kanya. Ngayon, ayon sa interview kay Kagawad Patron, Kadsman ay buwan naman na kita at kalipayan no. Ay ako lang akong mausoy, tingan ba may amon niya i-interview. Nagwa mo sa gwa. Hiwat na kasayot, ang anangan ka to. Nagpiagulo. Ano? Nagwala mo, intungop ko naman sa gwa. sinabi nito na lumabas si Seaman at maya-maya pa ay nagkagulo daw at nagwala na si Seaman dahil nga sinapak daw ito sa labas. Kaming tatlo gapon po istorya. Pagtindog na ako na mataway ito ba? Amang usuyin kung tapos sino nagtuwag. Natup ka na, ho? Ay, may buwiti may nagbuyot iya kakon. Gawpot akong Japon na mga tao. Kasunod, ho? Oo, akong Japon mga tao. Nagasunod Japon. Pialalay ba yan? Pabayaan ko matay. Sumingit pa si Mrs. Ako naman ang asawa ron. Ay, pagbalikid na ako, si Hippie gali. Pagkatapos daw nun, ay pinakalma na niya at nag-uusap na silang tatlo. Tapos tatayo sana daw siya para nga sana hanapin kung sino ang nanapak nang may biglang humawak sa balikat niya at ang akala daw niya ay ang kanyang mga tanod kaya pinabayaan lang niya. Pero nung sumigaw ang misis niya at nagsabing asawa ko yan, kaya siya lumingon para tingnan at doon nga niya nakita si Hepe. Sir, walang problema. Okay, hindi nyo man na kaya disiplina. Ay, sir, okay lang. Tapos niyan, sir, kausapin ko lang man yung bata. Ay, okay, sir, walang problema. Ito nag-istorya sanda. Pag-istorya, medyo nagsinggit siguro. Kunano, plastada. Ginabuhitan mo sakit, Dato nga, hampak kaya ni Hippie. Ay, siyempre, gulpi sumiklab si si tatay na, una sa kilid. Hinakos ko si Hippie. Buwa mo kung kita siya, dato nga hadaw kayo sa buwa. Okay. Nag-istorya kami. Pero, iba na nakaroon na si Makaro, si Pulis Makaro. Iba, inalalayan naman sa buwa. Dato din, tapos sa bayo. At sinabihan daw niya si Hepe na wala nang problema, sir. Sumagot daw si Hepe na hindi nyo ba kayang magdisiplina? Kaya sinagot niya daw si Hepe na tapos na yan, sir. Okay na at naayos na. Pero sumagot daw si Hepe na kausapin daw niya yung bata. Kaya sinagot niya si Hepe na sige, sir, walang problema. Tapos nung nag-uusap na daw, ay may sigawan at di pagkakaunawaan. Kaya dinapak ni Hepe si Seaman sa kanyang dibdib. Dahil daw doon,
ay biglang sumiklab yung tatay ni Seaman dahil sino ba naman kasing ama yung makita mo ang anak mong sinasaktan ay normal na magagalit ka talaga. Niyakap daw ni Kagawad si Hepe at dinala sa labas at doon sila nag-usap. Kasama din daw ang mga ibang pulis doon at doon nga daw natapos yung gulo. Malinaw ang kanyang sinabi. Kaya naman nakakahiya ang una kong salitang binitiwan na hindi maoy si Hepe. O yun nga ba ang tunay na nangyari? Dahil para sa mga nakapanood ng interview na nag-comment sa post ko na pinagtatanggol ko daw si Hepe, ay pinagmamalaki nila na lahat ng sinabi sa interview na yon ang mga tunay na kaganapan. Mabuti na lang at hindi ako sinto-sinto at hindi kasing laki ng munggo ang utak ko, kaya hindi agad ako nagpapaniwala. Dahil kung totoo ang kanyang sinasabi, bakit iba ang sinasabi ng video ito? Makikita sa video na nagkakasagutan at nagsisigawan habang si Hepe ay nakatayo at pumapagitna para ayusin sila. Makikita sa video na inaalalayan ni Hepe itong si Kagawad sa kanyang bewang bilang palatandaan na huwag ka nang lumapit, dyan ka lang para wag nang magkagulo. Pero hindi ko makita sa video na ito yung sinasabi niya na pagkalapit sa kanila ni Hepe at kinausap si Seaman ay dinapak niya ito, kaya niyakap niya si Hepe at dinala sa labas. Bakit iba ang sinasabi niya sa sinasabi ng video ito? Ang kwento ni Kagawad bago pa man ang bidyong ito ay hindi ko agad noon pinaniwalaan dahil sa iisang bagay at katotohanan na mula pa man noon ay hindi na at wala na akong tiwala sa kanya dahil lingid sa kaalaman ng lahat na itong si Yawa Claudio ay minsan nang nakulong sa Batan Police Station. Ang kaso, illegal possession of firearms. Kahit pa ang baril ay lisensyado, may permit to carry at hindi mga expired. Ang siste kung bakit pinasok nila ang private property na noon ay pinapatayuan ko sana ng firing range ay dahil sa simpleng politika. Hindi nagtagal ang kaso na dismiss agad ito dahil sino ba namang bobong pulis ang gagawa ng kwento at magkakaso sa isang tao ng illegal possession of firearms kahit na hawak-hawak na niya ang mga dokumentong nagpapatunay na legal ang baril. Doon ako unang nakaranas ng galit sa mga taong pinagkakatiwalaan ko
Pero ubod ng sinungaling pala at mga traidor. Hindi man siya o hindi man silang magkapatid ang mismong umakyat noon sa bundok, ay sila naman ang nag-aantay at nag-asikasong pasakan ako ng kaso at nagbabantay sarado sa akin sa istasyon. 3 gabi akong nakakulong bago ako na-inquest papunta sa ARC dahil sinadya nilang Biyernes ako ikulong para walang inquest at matiyak na di ako makapagpiyansa agad. Pagkatapos ko silang pakisamahan dahil hamak akong taga-ibang bayan at walang kakilala doon sa kanila maliban sa aking girlfriend, ay yun ang kanilang plano pala sa akin. Walang warrant of arrest, walang search warrant, basta lang inakyat ang bundok, hinalughog ang mga gamit at kinuha ang barel. Hindi ako pinusasan dahil ang sabi lang naman ay may nagreklamo na meron daw nagpapaputok ng baril, kaya sinagot ko noon na ito ay isang malawak na private property at walang mga kabahayan na malapit at normal na may putok ng baril dahil isa iyong firing range na dinidevelop ko sana. Pagkasabi ko noon ay sinagot na lang ako na pumunta sa istasyon para kausapin ang taong nagrereklamo. Hindi ako nagdalawang isip na pumunta sa istasyon para sana kausapin ang taong sinasabi nila, pero wala akong nadatnan doon. Ang nadatnan ko ay ang kapatid ni Kagawad na isa ring pulis. Hawak-hawak niya ang baril ko at may nakahanda ng mga dokumento para filean ako ng kaso. Nagulat ako at nagtanong, pero diretso akong pinasok sa loob ng kulungan. Walang sinabi kung ano ang kaso at hindi man lang ako binasahan ng aking karapatan. Yun ang isang dahilan na lalong nagpadagdag ng galit ko sa kanila. Hindi ko yun makakalimutan hanggang ngayon. Sa sobrang tagal na noon, ay humupa na ang sama ng loob ko sa kanila. Pero ang tiwala ko ay wala na. Paano ko pagkakatiwalaan ang mga salita ng taong noon pa man ay una nang nagsinungaling sa akin at nagpahamak? Isang traidor na hindi ko makakalimutan. Balikan natin ang issue. Nagkagulo man dahil nag-angapin yung tanan. Kung sinura to, wala kilaga abi. Yung pakalma ko, mga tao, pakalma man naman. Dato yung sitwasyon. So, i-introduce mo na nga, hipira to itatibatan. Makon gahakos ako, makon si Chip da, hipira naton. Dato nga, nagalimwa, waong do tao, nag-apreso dahil. Sinabi niya sa interview na pagkatapos niyang dalhin sa labas si Hepe at naging ayos na, ay may sumiklab na naman na away at sari-sari na daw na tao dahil nagkakampihan at nagkakagulo. Kaya yakap-yakap niya si Hepe at sinabi sa mga tao na Hepe natin ito, Hepe natin to. Kaya naman umalis na lang daw ang mga tao. Ang sarap pakinggan, parang pang superhero kung tutuusin. Pero superhero nga ba? Dahil iba ang sinasabi ng kanyang bibig sa sinasabi ng bidyong ito. Angkol naman niya ako! Huwag ka mo kabate! Naggasto ako dito sa palihan nyo, tiisokin nyo! Punta ka mo, magunti ka mo, kung kinapa ka mo ha! Hindi! Ang bidyong ito ay kuha noong paalis na si Hepe at pabalik na sa istasyon.
Kung si Hepe ay maoy, isang pulis na maoy, bakit hindi siya bumunot ng baril? Siya ay pinagkakaisahan na pala at yakap-yakap ni Kagawad. Bakit hindi naisip ng taong war freak maoy na bunutin ang kanyang armas? Alam naman natin na sa mga balita ngayon, kapag may isang pulis na maoy na na-involve sa mga ganitong sitwasyon at ganitong kumusyon, ay hindi talaga mawawala ang bunutan, tutukan, at illegal discharge ng baril. Pero, sa pagkakataong ito, yung taong sinasabihan na maoy, siya pa ang walang hawak na baril. Siya pa ang walang boses sa video. At siya pa ang matinong nakatayo lang at umaawat sa gulo. Iiwan ko sa inyo ang video ko na ito na walang ending at wala akong sasabihin kung ano. Kayo na ang bahalang humusga kung sino ang maoy, sino ang nagsasabi ng totoo. Ako, si Yawa Claudio, at ito ang Yawa Balita. Basta balita. Yawa